Nang ipakita ni Andrea sa kanyang asawa ang dalawang pulang linya sa pregnancy test, biglang sumabog ang galit nito. Nangaliwa ka ba? Pasigaw na bulyaw ni Carlos. Sino ang tatay niyan? Halos hindi tayo nagtatalik nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa idinadahilan kong pabalik-balik na impeksyon sa prostate at daanan ng ihi. Tapos bigla kang mabubuntis ngayon, na ibebenta na sana ang kondo? Imposible. Agad namang sumingit si Doña Carmen. Nanlilisik ang mga mata. Palayasin ang malanding yan sa bahay. Walang kibo si Andrea. Tahimik niyang inabot sa kanila ang isang selyadong brown envelope na galing sa doktor. Pagkabasa ng nakasulat doon, dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Doña Carmen hanggang sa bumagsak siya sa sahig, habang si Carlos naman ay napasigaw sa takot at matinding panlulumo. Ngunit bago humantong ang lahat sa magulong eksenang iyon, nagsimula ang lahat sa isang mabigat na katahimikan. Sa kanilang 2-bedroom condo unit sa BGC, ang tanging pamana sa kanya ng kanyang lola, na may malinaw na probisyon sa testamento, na hindi ito kailanman magiging bahagi ng conjugal property sa kanyang pag-aasawa. Isang linggo bago ang pangyayari. Nakaupo si Andrea sa sofa, nakapulupot ang mga binti, at nakatingin sa kanyang asawa, si Carlos. Ang kanyang malakas at maaasahang si Carlos ay kalahating oras ng masigasig na nagkukuwento tungkol sa isang bagong proyekto sa trabaho. Kumukumpas ang mga kamay at nagniningning ang mga mata. Tumango siya, ngumiti, at paminsan-minsan ay sumasagot ng mga formal na salita. Ngunit wala siyang naririnig kahit isang salita. Ang buong isip niya ay naroon sa nakatuping papel ng kanyang medical certificate na nakatago sa drawer ng cabinet ang papel na 2 taon nang nagdidikte na siya ay isang depektibong babae. Palapit na ang pagtatapos ng 5 taon ng kanilang kasal. 5 taon nilang sinusubukang magkaroon ng anak. Ang unang 2 taon ay puno ng magaan at romantikong pag-asa. Inisip nila kung paano sila maglalakad sa parke habang tulak-tulak ang stroller at kung paano aayusin ang kwarto ng bata. Nagtatalo sila kung sino ang unang isisilang, lalaki ba o babae. Si Andrea, isang landscape designer, ay nakaguhit pa nga ng disenyo ng kanilang magiging hardin na may swing at maliit na playhouse para sa bata. Kahit na wala pa silang sariling hardin, ni pahiwatig ng sariling bahay. Pagkatapos, ang pag-asa ay napalitan ng kaba. Nagsimula ang pabalik-balik sa mga doktor, walang katapusang laboratory tests, mga chart ng basal body temperature, at pag-inom ng napakaraming bitamina. Wala namang makitang problema ang mga doktor. Pareho kayong malusog, sabi ng isang puting buhok na espesyalista habang sinusuri ang kanilang mga medical records. Maghintay lang kayo. Minsan ganyan talaga, ngunit lumipas ang panahon, at ang pinakaaasam na 2 linya ay hindi pa rin lumalabas. Ang kaba ay nauwi sa kawalan ng pag-asa. Sinimulang sisihin ni Andrea ang kanyang sarili. Baka may ginagawa siyang mali. Baka masyado siyang nagtatrabaho at na-stress. Umalis siya sa kanyang regular na trabaho sa isang malaking kumpanya at nag-freelance upang mas makapagpahinga, kumain ng tama, at maiwasan ang stress. Ngunit walang nagbago. Noong una, sinusuportahan siya ni Carlos, niyayakap siya, at sinasabing magiging maayos din ang lahat, na ang mahalaga ay nandyan sila para sa isa't isa. Ngunit unti-unti rin itong nagbago. Ang kanyang suporta ay naging formal na lamang. At sa kanyang mga mata ay madalas na may nakikitang tila panunumbat. Lalo itong bumibigat pagkatapos nilang bumisita sa kanyang biyenan. Si Doña Carmen, isang babaeng may tuwid na tindig ng isang dating branch manager ng bangko at may matalim na tingin, ay baliw na baliw sa kanyang anak na lalaki. Sa bawat pagkakataon, ipinapaalala niya kay Andrea ang responsibilidad na nakapataw sa kanyang mga balikat. Ang kasal na walang anak ay parang naglalaro lang ng bahay-bahayan. Sabi niya, habang maingat na naglalagay ng mga dalang empanada sa plato, kailangan ng lalaki ng tagapagmana ang magpapatuloy ng kanyang linya. Naiintindihan mo naman yan, Andrea. Naiintindihan ito ni Andrea. At dahil sa pag-unawang ito ay lalo siyang nadidiri sa sarili. Pakiramdam niya ay sira siya. Isang depektibong babae
na hindi magampanan ang kanyang pangunahing layunin sa mundo. Lalo na nang dinala ni Doña Carmen ang isang medical certificate 2 taon na ang nakararaan. Isa itong papel mula sa isang pribadong klinika na may selyo at pirma ng isang kilalang OBGYN sa syudad. Nakasulat sa conclusion, Patient, Andrea, practically sterile. Ang posibilidad ng natural na pagbubuntis ay wala pa sa 1%. Hayaan, Andrea. Sabi noon ng biyenan niya sa isang tahimik at naaawang boses. Sabay abot sa kanya ng nakatuping papel. Ayaw ka lang sakta ni Carlos. Masyado siyang nag-aalala. Sinabi niya na mas mabuti pang isipin mong nasa iyo ang problema kaysa aminin ang katotohanan sa iba para protektahan ka niya. Nakatitig lamang noon si Andrea sa papel na iyon at tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Sa isang banda, isang nakakakilabot na diagnosis. Halos parang sentensya. Sa kailalimang bahagi, walang kataputapong pasasalamat sa kanyang asawa dahil sa kanyang kabayanihan. Inako nito ang sisi para protektahan ang kanyang pagkalalaki, hindi para protektahan siya mula sa katotohanan. Ganoon iyon ipinaliwanag ng biyenan niya at naniwala si Andrea. Mula sa araw na iyon, tumigil na siya sa paghingi sa asawa na magpatest at ibinuhos ang lahat ng enerhiya sa pagpapagaling sa sarili. At tapos sinabi ng boss ko na kung maisasara ko ang deal na ito, magkakaroon ako ng 70,000 pesos na bonus. Pagtatapos ni Carlos sa kanyang monologo at umasang tumingin sa kanyang asawa. Ang galing naman yan, mahal. Pagbawi ni Andrea, pilit na nagpapakita ng saya. Ang galing mo. Aha. Sumandal si Carlos sa sofa at kinuha ang remote. Nood tayo ng pelikula? Tahimik siyang tumango. Buong gabi silang nanood ng isang comedy movie, ngunit walang ganang tumawa si Andrea. Pakiramdam niya ay isa siyang manloloko. Dahil ngayong araw, matapos ang kanyang pagbisita sa reproductive endocrinologist, nagpasya siyang sumailalim sa pinakamahal at pinakamahirap na pagsusuri, ang pag-check sa fallopian tubes, hysterosalpingography, sa tulong ng mild sedative at pain reliever. Sabi ng doktor, ito na ang huling hakbang. Kung maayos ang lahat doon, ibig sabihin ang problema ay psikolohikal o kaya ang problema ay wala sa kanya. Ngunit pilit na iwinawaksi ni Andrea ang isiping iyon. Anong iniisip mo? Ang boses ni Carlos ang bumasag sa kanyang mga alaala. Tapos na ang pelikula. Tumatakbo na ang credit sa screen. Wala naman. Pilit siyang ngumiti. Iniisip ko lang kung anong iluluto ko para sa hapunan. Huwag ka nang magluto. Hinila siya nito palapit at hinalikan sa sentido. Mag-order na lang tayo ng pizza. At nag-atubili siya. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Magkakaroon din tayo ng anak. Sigurado yan. Nagtanong-tanong ako. Marami ng paraan ngayon. IVF in vitro fertilization. Halimbawa, binanggit niya ang salitang iyon ng napakagaan na tila pinag-uusapan lang ang pagbili ng bagong TV. Napangiwi si Andrea. Napag-usapan na nila ito. At palaging iisa ang kanilang conclusion. Masyado itong mahal. Daan-daang libong piso ay napakalaking halaga para sa kanilang pamilya. Carlos, napag-usapan na natin ito. Wala tayong ganyang pera. Kikitain din naman ang pera. Malabong sagot nito habang nagdadial ng number ng delivery. Basta gusto, may paraan. Kinaumagahan, pumunta si Andrea sa klinika. Ang pamamaraan ay hindi komportable at medyo masakit kahit binigyan siya ng pain reliever. Nang makapagpahinga siya sa recovery room, nakaupo sa tabi niya si Bea, ang kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho rin sa klinika bilang isang obgyen. Ano na, Bes? Buhay pa ba? Malambing na ngiti ni Bea. Kumusta pakiramdam mo? Pakiramdam ko sinagasaan ako ng jeep. Maayos ang fallopian tubes mo. Hinawakan ni Bea ang kamay niya. Sobrang linaw. Pati na ang lahat ng iba pa. Andrea, pang-100 beses ko nang sinasabi sa'yo. Ikaw ay ganap na malusog. Kaya mong magbuntis at manganak. Kahit ng isang buong basketball team. Ibig sabihin, pumikit si Andrea para pigilan ang mga luha. Ibig sabihin,
Nasa kanya talaga ang problema. Hindi ako pwedeng magbigay ng diagnosis sa asawa mo. Maingat na sabi ni Bea. Pero sa totoo lang, bilang doktor, napakakatakataka na sa loob ng 5 taon. Sa perpektong kalusugan mo, ni minsan ay hindi ka nabuntis. Kahit aksidente man lang. Sigurado ka ba sa diagnosis ko? Nakita mo ba ang original na lab results? Nakita ko ang certificate. Tahimik na sagot ni Andrea. Dinala ng nanay niya, si Doña Carmen. Makahulugang ngumisi si Bea. Hindi lihim sa kanya ang relasyon ni Andrea at ng biyenan nito. Andrea, nakikiusap ako. Huwag kang maging inosente. Kaya gawin ng babaeng, yan ang lahat para makontrol ang buhay ng anak niya. Hindi mo ba naisip na ang certificate na yon ay baka, hindi totoong totoo? Paano mangyayari yon? Hindi maintindihan ni Andrea. May selyo yon at pirma ng doktor. Sa panahon natin ngayon, dear, kahit ano pwedeng i-print. Hindi ko sinasabing peke iyon. Pero mahigpit kong ipinapayo na magpasuri si Carlos dito. Sa ilalim ng kontrol ko. Hindi siya papayag. Iling ni Andrea. Kung ganoon, baka may ibang paraan, may kahulugan ang tingin ni Bea. Umalis siya. Iniwan si Andrea sa kanyang mga pag-iisip. Sumasakit ng bahagya ang ulo niya. Dahil sa gamot. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sumibol ang isang maliit na buto ng pagdududa. Paano kung tama si Bea? Paano kung ang buong kwentong ito tungkol sa pagkabaog niya ay isa lang dula gawa-gawa niya at ng ina niya? Pero bakit? Ano ang mapapala nila? Ang sagot ay dumating makalipas ang 2 araw. Nang bumisita si Doña Carmen sa kanila isang gabi. May dala siyang isang espesyalidad niyang leche flan at isang kahon ng premium ensaymada. Umupo siya sa hapag, nagtimpla ng kape sa mga tasa, at nagsimula ng usapan ng paligoy-ligoy. Andrea, iniisip ko kayong dalawa. Panimula niya sa kanyang malambing ngunit iniiwasang boses. 5 taon na ang nakalipas. Tumatakbo ang panahon. 22 ka na. Kailangan na nating magdesisyon. Nagdedesisyon na kami, Mama. Singit ni Carlos, na kanina patahimik na kumakain ng leche flan. Iniisip namin ang IVF. Ayan nga. Nabuhayan ang biyenan. Yan din ang iniisip ko. Napakagandang solusyon yan. Nakakagawa ng himala ang makabagong medisina. Yung anak ng kaibigan ko nanganak ng kambal. Dahil dyan, ang gaganda ng mga bata, Doña Carmen. Napakamahal po niyan, paalala ni Andrea. Wala po kaming ganyang pera. Madali lang gawan ng paraan ng pera. Pagwawalang bahala ng biyenan. Ngunit ang mga bata, sila ang buhay. At pagkatapos ay huminto siya at direktang tumingin kay Andrea. Nakatira nga kayo rito sa condo unit na pamana ng lola mo. Pero 2 kwarto lang ito. Kung ibebenta to, sapat na pambayad sa IVF. At may pang down payment pa. Para sa isang malaking 3-bedroom house. Sa isang subdivision. Kung saan magkakaroon ng malaking kwarto ang bata. Nanigas si Andrea hawak ang kanyang tasa. Ayan na. Ayan ang rason kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Tumingin siya kay Carlos. Nakaupo lamang ito, nakayuko, at nagkukunwaring pinagmamasdan ang mga mumo sa kanyang plato. Alam niya ang lahat simula pa lang. May kung anong naputol sa loob ni Andrea. Isang malamig at umaalingaw-ngaw, nakawalan ang pumuno sa kanyang dibdib. Tahimik siyang tumayo. Lumapit sa bintana at tumanaw sa mga ilaw ng syudad sa gabi. Mga ilaw ng sasakyan, mga umiilaw na bintana, ng mga matataas na building. Doon, sa mga bintanang iyon, may mga taong namumuhay sa kani-kanilang saya at lungkot, at walang may pakialam sa kanyang maliit na trahedya. Sa tingin ko, napakagandang ideya nito. Masiglang pagpapatuloy ni Doña Carmen, hindi napapansin o sadyang nagbubulag-bulagan sa kalagayan ng manugang. Aayusin natin ang lahat. Hahanap tayo ng pinakamagandang klinika. Pinakamagagaling na doktor. Carlos, sang-ayon ka ba? Tumingala ito kay Andrea. At sa mga mata nito ay may halong guilt at pag-asa na labis na nagpaduwal kay Andrea. Umasa ito na papayag siya.
Talagang naniniwala siyang ibebenta niya ang tanging pag-aari niya. Ang alaala ng kanyang lola, ang sarili niyang espasyo, para lamang bayaran ng isang pamamaraan na marahil ay hindi naman nila kailangan. Pag-iisipan ko, narinig niya ang sarili niyang boses na umaalingaunggaw at malayo ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumabi sa kanyang asawa sa pagtulog. Sinabi niyang sumasakit ang ulo niya at natulog sa maliit na sofa sa sala. Hindi na iginiit ni Carlos ang gusto. Mabilis itong nakatulog. Habang si Andrea ay nakatitig sa kisame hanggang madaling araw. At ang buto ng pagdududa na itinanim ni Bea ay nagsimulang sumibol. Nagiging isang pangit at matinik na halaman ng suspetsa. Ang nakataya ay ang kanyang kondo, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay, at naunawaan niyang hindi na siya pwedeng magtiwala ng bulag. Panahon na para alamin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Sinalubong si Andrea ng isang maulap na umaga na tumatagos sa malalaki at modernong bintanang salamin ng kanyang kusina, kung saan tanaw ang mga nagtataasang gusali sa BGC. Hindi siya nakatulog buong gabi. Inaalala ang pag-uusap kahapon. Bawat salita ng biyenan niya, bawat sulyap na may halong guilt ng asawa niya, ay may bago ng nakakatakot na kahulugan. Ang ideya ng pagbenta ng kanyang kondo, na sinabi ni Doña Carmen, nang napakagaan, na parang nag-uusap lang tungkol sa isang lumang damit na hindi na kailangan, ay hindi maalis sa isip niya. Hindi ito simpleng ideya lang. Ito ay isang plano, isang planadong, malamig, at walang awang pakana. Tumayo si Andrea mula sa sofa. Ramdam ang pamamanhid ng likod. Lumapit sa lababo at naghilamos ng malamig na tubig. Sa salamin, nakita niya ang isang maputla at pagod na mukha na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Utos niya sa kanyang refleksyon. Hindi makakatulong ang pag-iyak o pagwawala. Kailangan ng ebidensya. Tulog pa si Carlos. Dahan-dahang naglakad si Andrea patungo sa kwarto at lumapit sa kabinet kung saan nakatago ang kanilang mga dokumento sa itaas na drawer. Binuksan niya ito. Sinisigurong hindi lilikha ng ingay. Mga pasaporte, marriage certificate, at ilang lumang kontrata. Ayon, ang isang nakatuping naninilaw na papel. Ang mismong medical certificate. Binuklat ito ni Andrea. Pribadong Klinika Women's Reproductive Health Clinic. Pangalan ng doktor, Dr. J. A. Reyes. Diagnosis, Patient Andrea. Pirma, Celio. Mukhang totoo ang lahat. Kinuhaan niya ito ng picture sa phone niya. Mula sa lahat ng anggulo, sinisigurong makukuhanan ang bawat detalye. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinalik ang certificate at isinara ang drawer. Makalipas ang isang oras, nang makaalis na si Carlos papasok sa trabaho, pagkatapos ipaalala sa kanya na pag-isipan ang alok ni Mama, tinawagan ni Andrea si Bea. Bey! Hello! Ako to. Kailangan ko ng tulong mo. May nangyari ba? May halong pag-aalala ang boses ng kaibigan. Kahapon pa parang iba na ang timpla mo. Nakuhaan ko ng picture yung certificate. Pwede mo bang tignan? Baka may mapansin ka. I-send mo. Pinadala ni Andrea ang mga litrato at naghintay. Ang sagot ay dumating makalipas ng 15 minuto sa pamamagitan ng voice message. Andrea, sobrang kawili-wili nito. Ang boses ni Bea ay tila na intriga. Una, ang Women's Reproductive Health Clinic ay nagsara na 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang iskandalo tungkol sa mga peking lab results. Pangalawa, ang doktor na si Dr. Reyes ay isang pangkalahatang manggagamot, general practitioner, na matagal nang pumanaw. Ginamit lang nila ang pangalan nito para sa peking selyo. Hindi siya kailanman naging espesyalista sa infertility. At pangatlo, huminto sandali si Bea, ang selyo. Tiningnan ko sa database. Ang registration number na yan ay hindi kailanman inisyo. 100% peke ito. Pinakinggan ito ni Andrea at tila gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Peke. Ibig sabihin,
Tama si Bea. Ang buong kuwentong ito tungkol sa pagkabaog niya ay kasinungalingan mula simula hanggang huli. Ngunit bakit? Ang sagot ay napakalinaw at nakakatakot sa sobrang simple. Ang kondo. Gusto nilang makuha ang kanyang kondo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagkaduwal. Naupo siya sa silya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang kumakabog na puso. Andrea, naririnig mo ba ako? Nagmula sa telepono ang boses ni Bea. Ayos ka lang ba? Hindi. Tapat na sagot ni Andrea. Bea, anong gagawin ko? Kumalma ka. Ang una at pinakamahalaga, huwag kang magpahalata. Hindi nila dapat malamang alam mo na ang lahat. Magpanggap kang pinag-iisipan mo ang alok nila. Pumayag ka. Tumango ka. Pero huwag kang pipirma ng kahit ano. At habang ginagawa mo yan, kailangan nating makuha ang totoong lab test ni Carlos. Pero paano? Hindi siya papayag. Hindi naman natin siya tatanungin. Makinig kang mabuti. Nagsimulang ilahad ni Bea ang plano. Simple at mapangahas. Magpa-schedule ako ng full check-up at fertility test para kay Carlos sa klinika. Sabihin mong kasama ito sa procedure ng pagbebenta ng kondo at pag-aayos ng IVF. Kailangan itong makita ng mga doktor kung ano ang sitwasyon ninyo bilang mag-asawa. Dahil sa kagustuhan niyang makuha ang pera, siguradong sasang-ayon siya. Mukhang baliw at nakakahiya ang plano, ngunit walang ibang nakikitang solusyon si Andrea. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Pagsapit ng gabi, nang umuwi si Carlos mula sa trabaho, sinalubong siya ni Andrea nang may mapagkumbabang ngiti. Mahal, napag-isipan ko na ang tungkol sa kondo. Huminga ng malalim si Andrea. Sa tingin ko tama si mama mo. Ito na ang natatanging pagkakataon natin. Lumiwanag ang mukha ni Carlos. Binuhat niya si Andrea at inikot sa buong kwarto. Katulad noong araw, na ipinaalam niya ang kanyang naging false alarm, na pagbubuntis maraming taon na ang nakararaan. Alam ko nang papayag ka. Sigaw niya. Alam ko namang ikaw ang pinakamagaling. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Ibinaba niya ito at niyakap ng mahigpit. Kailangang ibuhos ni Andrea ang lahat ng lakas para hindi niya ito itulak. Ang yakap nito, na dati napakasarap at napakainit, ay tila nakakadiri at peke ngayon. Gusto niyang maghugas, tumakas, magtago, pero tiniis niya ito, ngumiti, at sumabay sa agos. Tinawagan ko na si Mama. Masigasig na sabi nito. Sobrang saya niya. Sabi niya, bukas na bukas din, ay maghahanap na siya ng real estate broker. Yung mapagkakatiwalaan, subok na. Siyempre, subok na. May pait na naisip ni Andrea. Yung makakatulong sa inyo na gawin ang panlolokong ito at iiwan akong walang-wala. Isang torture ang gabing iyon. Nakahiga siya sa tabi nito. Ramdam ang paghinga nito sa kanyang leeg habang nilalabanan ang pandidiri. Isa itong estranghero. Isang ganap na estranghero na wala na siyang koneksyon kahit ano. Kinaumagahan, nagising siya na may matibay na desisyon. Ngayong araw, kailangan niya itong gawin ngayong araw. Buong araw, na hindi mapakali si Andrea. Nagtatrabaho siya sa isang bagong proyekto, pagdisenyo ng isang maliit na parke sa sentro ng syudad, ngunit palaging bumabalik ang isip niya sa kung ano ang mangyayari kinagabihan. Paano ito mangyayari? Hindi kaya maghinala si Carlos kung anong gagawin niya kung tumanggi ito? Ngunit pagsapit ng gabi, nagulat siya na naging maayos ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, nang sila na lang dalawa, si Andrea, na nagpapanggap na may pagnanasa, ang siyang nag-umpisa ng pagtatalik. Si Carlos, dahil sa tuwa sa nangyari, ay hindi na nagtanong pa. Nang matapos ang lahat at pumunta si Carlos sa banyo, mabilis ngunit maingat na kinuha ni Andrea ang ginamit na kondom mula sa basurahan. Inilagay ito sa isang selyadong sterile bag na kanina pa niya inihanda at itinago sa kanyang bag. Nagkunwari siyang nilalagnat at sumasakit ang ulo at kailangan niyang dumaan kay Bea. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ni Carlos paglabas ng banyo. Kay Bea. Pagsisinungaling ni Andrea. Nakalimutan ko. Nangako pala akong idadaan sa kanya
ang mga dokumento sa trabaho. Sandali lang ako. Gabi na kasi. Magagrab na lang ako papunta at pabalik. Hinalikan niya ito sa pisngi. Sinusubukang itago ang kanyang kaba. Ang biyahe papunta sa apartment ni Bea ay tila walang hanggan. Nakaupo siya sa likod ng sasakyan. Yakap-yakap ang kanyang bag. At halos matakot huminga. Pag-uwi niya, nakaramdam ng kakaibang kawalan si Andrea. Nagawa na ang pinakamahalagang hakbang. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay. 3 araw, 72 oras ng kawalang katiyakan. Sa bahay, sinalubong siya ni Carlos ng isang kontentong ngiti. Ano? Nakapunta ka na? Nga pala. Tumawag si Mama. Nakahanap na daw siya ng broker. Isang babaeng palaban. Bukas, pupunta siya para tingnan ang kondo. Bukas? Paglilinaw ni Andrea. Ang bilis naman. Bakit pa natin patatagalin? Nagkibit balikat si Carlos. Mas mabilis nating mabenta. Mas mabilis nating masisimulan ang procedure. Sabi ni Mama. May promo ngayon sa klinika. 15% discount sa unang IVF. Sinabi niya ito nang napakakaswal, napakasimple. Kaya't sa isang saglit, ay nakaramdam ng takot si Andrea. Talagang naniniwala silang wala siya. Nang naiintindihan, iniisip nilang isa siyang tanga. Inosenteng manika na pwede nilang kontrolin. Pwede, kung gayon, mas magugulat sila kapag biglang nabuhay ang manika at pinutol ang mga sinulid. Pinilit niyang ngumiti at tumango. Sige, kung kailangan, gagawin. Anong oras siya pupunta? 6:00 ng gabi. Mag-half day ako bukas, para nandoon din ako. Siyempre. Bulong ni Andrea. Napakahalagang kaganapan yan. Kinabukasan, eksaktong 6:00, tumunog ang doorbell. Sa pintuan ay nakatayo si Carlos, ang nagniningning na si Doña Carmen, at isang medyo mataba at masiglang babae na nakasuot ng corporate attire. Andrea, makipagkilala ka. Siya si Miss Margarita. Pagpapakilala ng biyenan sa broker. Ang pinakamagaling na eksperto sa syudad. Tutulungan niya tayong maibenta. Nang mabilis at maganda ang ating kondo. Nadulas si Doña Carmen. Pero hindi na niya inabala ang sarili. Na itama ito. Para sa kanya, ang kondo na iyon ay kanila na. Si Miss Margarita ay pumasok ng may autoridad. Sinusuri ang mga kwarto. Oo, hindi masama ang kondo. Komento niya. Maganda ang lokasyon sa BGC. Maayos ang layout. Sa tingin ko, magsimula tayo sa 18 million pesos. Maganda ang kondisyon ng kondo. Mabilis tayong makakahanap ng bibili. Masyadong mababa ang 18. Singit ni Doña Carmen. Nagtingin ako ng mga katulad nito sa area na to. Umaabot sila ng 20. Minsan, 22 million. Doña Carmen. Buntong hininga ng broker. Sabay ubo. Ang market ngayon ay hindi pabor sa seller. Magpaka-realistic po tayo. Naglakad-lakad sila sa mga kwarto. Pinag-uusapan ang presyo. Sumisilip sa mga cabinet. Habang si Andrea ay nakatayo sa gitna ng sala. At pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang bahay. Ang bahay niya, ang mga alaala niya, ang buhay niya, lahat ng ito ngayon ay tinatasa, tinitimbang, at inihahanda para ibenta ng mga estranghero na walang pakialam. At sa tabi niya ay nakatayo ang kanyang asawa na nakangiting pinapanood ang prosesong ito. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Mensahe mula kay Bea. Kinuha ito ni Andrea. Sinusubukang huwag makatawag pansin. Kumabog ang puso niya. Ang mensahe ay nagsasabing, handa na ang lab test results ni Carlos. Isesend ko sa email mo ang password-protected PDF ng resulta. Tingnan mo agad. Tila napaso ang mga daliri ni Andrea sa mensahe. Napalunok siya. Sinusubukang pakalmahin ang panik na umaakyat sa kanyang lalamunan. At kung pipinturahan muli ang mga pader dito gamit ang mas modernong kulay, sabi naman ni Miss Margarita, itinuturo ang pader sa sala, mas mabilis nating mabebenta ang kondo sa tamang presyo. Magandang ideya yan. Mabilis na sang-ayon ni Doña Carmen.
na naghagis ng matagumpay na tingin sa manugang. Andrea, may maganda kang taste. Designer ka, ikaw na ang bahala dyan. Pumili ka ng bago at modernong disenyo. Nagsasalita siya na parang si Andrea ay isang binabayarang empleyado at hindi ang may-ari ng kondo. Excuse me. Ang boses ni Andrea ay kalmado ngunit mabilis. Tumango si Carlos at nagpatulong sa pakikipag-usap sa broker. Pagpasok ni Andrea sa banyo, mabilis niyang nilock ang pinto, binuksan ang kanyang email, at dinownload ang file. Nanginginig ang mga kamay niya, kaya lumalabo ang mga linya sa screen ng telepono. Ilang beses siyang kumurap para makapag-focus. Isang table ng mga numero at ilang medical terms. Wala siyang gaanong maintindihan, kaya agad niyang tinawagan ang numero ni Bea. Nakita mo na? Bungad ni Bea sa mahinang boses sa kabilang linya. Hindi ko masyadong maintindihan ang terms, Bea. Sabihin mo na sa akin. Pabulong. Ngunit, tensyonadong sagot ni Andrea. Bumuntong hininga si Bea. Andrea, dahil dinala mo agad sa akin kagabi habang bago pa ang sample, ipinakiusap ko ito sa kaibigan kong pathologist sa andrology lab ng ospital. Ang mga indicators ng fertility niya ay normal. Sobra pa sa normal ang concentration. At morphology ay perpekto. Ang asawa mo, Carlos, ay ganap na malusog pagdating sa kanyang aspetong reproduktibo. Nakatitig si Andrea sa sariling refleksyon sa salamin, hindi makapagsalita. Alam niya, kutob na niya ito. Pero ang marinig ito ng malakas ay ibang-iba. Isa itong suntok sa sikmura, pero hindi pa yan ang lahat. Pagpapatuloy ni Bea. At mas naging seryoso ang boses niya. Ang paunang testing sa sample ay nagpakita ng mataas na indikasyon ng bacterial infection. At Andrea, pasensya na, nasasabihin ko ito sa'yo. Ang resulta ay nagpakita na si Carlos ay nag-positive sa chlamydia. Nasa active stage ito. Kailangan natin siyang mapapunta rito para sa isang opisyal, komprehensibo, at may selyong lab test. Doon lang natin opisyal na mapapatunayan ito para magamit mo sa korte bilang matibay na ebidensya. Chlamydia. Ang salita ay tumunog na parang putok ng baril. Dahan-dahang napahawak si Andrea sa lababo. Umugong ang mga tainga niya. Anong ibig sabihin yan? Bulong niya. Kahit na alam na niya ang sagot. Ibig sabihin? Niloloko ka niya? Direktang sabi ni Bea. Ang impeksyong ito ay sexually transmitted infection. Nakukuha lamang ito sa pakikipagtalik sa iba. At base sa resulta, hindi ito nakuha kahapon lang, pero hindi rin umabot ng taon. Siguro mga ilang buwan pa lang. Kaya pala iwas na iwas itong makipagtalik sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Dahil alam niyang may sakit siya. At ayaw niyang mahawa ka para hindi mabisto. Nangaliwa, may sakit, nagsinungaling. Biglang pinagtagpi-tagpi ni Andrea ang lahat sa kanyang isipan at naging malinaw ang buong larawan. 2 taon na ang nakalipas nang imbentuhin ni Doña Carmen ang peking certificate na iyon. Isang masamang plano na ginawa ng matanda para lang mapilitan siyang ibenta ang kondo pambayad sa isang EVF na hindi naman talaga kailangan. At para maibulsa nila ang pera. At si Carlos, nakisakay siya sa kasinungalingan ng ina niya para mapagtakpan ang sarili niyang baho, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Naging iwas na iwas itong makipagtalik sa kanya dahil sa takot na mahawa niya si Andrea ng STD at mabisto ang kanyang pambababae. Ginamit niya ang lumang peking pagkabaog bilang perpektong palusot at sinabing may pabalik-balik siyang impeksyon sa prostate at daanan ng ihi. Hindi lang siya nagsinungaling, isinugal din niya ang kalusugan ng asawa. Ang chlamydia sa mga babae ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon tulad ng pagbara ng fallopian tubes at ectopic pregnancy. Tinest mo ba ako? Nanginig ang boses ni Andrea. Nangda? Siyempre. Sagot ni Bea. Kinuha ko ang mga samples mo nung nagpa-procedure ka rito para sigurado lang. Huminto siya. Andrea, wala kang sakit. Malinis ka. Paano? Bulong ni Andrea. Siguro, sinwerte ka lang, sagot ni Bea. O kaya,
Matagal na kayong hindi nagtatalik ng walang proteksyon. Nakatingin si Andrea sa salamin, habang sinusubukang intindihin ang bigat ng panlolokong ginawa sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa pagnanasang makuha ang kondo. Mas malala pa ito, isa itong ganap at buong paghamak sa kanya, sa kanyang nararamdaman, sa kalusugan niya, sa buhay niya. Para sa kanila, isa lamang siyang kasangkapan, isang instrumento para makamit ang kanilang gusto. Isang bagay. Andrea? Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Bea. Ayos ka lang ba? Umiyak ka kung kailangan mo, ngunit walang luha. Nasunog na ang lahat sa loob niya. Ang natira na lang ay malamig at matigas na abo. Hindi ako iiyak, sabi niya. Kahit siya mismo ay nagulat sa sarili. Pantay at malalim ang kanyang boses. Kikilos ako. Nag-ayos siya ng mukha. Naging mabilis at tiyak ang mga galaw niya. Bea, para magamit ko ito ng legal, kailangan ko ng opisyal na medical report na may selyo ng klinika. At may pirma mo. I-print mo rin ang mga impormasyon tungkol sa chlamydia, kung paano ito nakukuha. At ang epekto nito. Kukunin ko bukas ang physical copies diyan sa klinika. Babalikan na kita mamaya. Binaba niya ang telepono. Parang bakal ang determinasyon sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng banyo at naglakad pabalik sa sala na parang walang nangyari. Sige, sabi ni Andrea nang magkaroon ng katahimikan sa pagtatalo ni na Miss Margarita at Doña Carmen. Ganito na lang, Miss Margarita, ihanda niyo na ang mga dokumento at pag-uusapan muna namin ng asawa ko ang mga detalye. Sa tingin ko, ang alok niyong 19 million ay makatarungang compromise. Gulat na napatingin sa kanya ang broker dahil wala naman itong sinabing 19 million. Ngunit kinindatan siya ni Andrea nang hindi napansin ng iba. Si Miss Margarita ay isang bihasang babae at tila nagsisimula na siyang makaintindi. Oo, mabilis na pagsang-ayon niya. Magandang starting price ang 19 million. Pumapayag na tayo. Pumalakpak si Doña Carmen. Aba! Para sa tagumpay ng ating plano, itinaas niya ang kanyang tasa ng kape. Sumunod si Carlos. At itinaas din ni Andrea ang kanya. Para sa tagumpay, inulit niya, nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng biyanan. Sa loob niya, ay kasing lamig ng yelo. Nakahanda na ang patibong. Ang kailangan na lang ay hintayin ang mga hayop na kusa itong pasukin. Nang umalis ang broker at si Doña Carmen, ang pananatili sa loob ng kondo ay para bang paglusong sa isang malamig at malapot na tubig. Ang bawat gamit ay tila sumisigaw ng kasinungalingan. Heto ang sofa, kung saan siya yinakap ni Carlos at nagsalita tungkol sa magiging anak nila. Heto ang hapagkainan, kung saan inilatag ni Doña Carmen ang plano sa pagbenta ng kondo niya. At heto ang kanilang kama, na naging piping saksi hindi lang ng pagmamahal, kundi pati na rin ng pagkakanulo. Pakiramdam ni Andrea ay isa siyang dayuhan sa espasyong ito, na puno ng pagkukunwari. Automatiko siyang nagligpit ng higaan, naligo, at sinubukang hugasan hindi lang ang pagod sa buong araw, kundi ang hindi nakikitang dumi ng mga haplos ng ibang tao. Nang mag-usap sila ni Carlos bago matulog, maganda ang mood nito. Tuwang-tuwa siyang nagkukuwento kung paano sila gumawa ng plano kasama ng nanay niya at ng broker, sabi ni Marge. May pagmamalaking tinawag niya ang broker sa unang pangalan na parang magkaibigan sila. May dalawa na raw siyang potential buyers. Isipin mo, baka hindi na abutin ng isang buwan, baka ilang linggo lang. Mabuti. Pantay ang boses na sagot ni Andrea. Nakatalikod paharap sa pader. Ayaw niyang makita nito ang mukha niya. Tapos didiretso na tayo sa klinika. Patuloy nito, hindi napapansin ang kalamigan niya. Nakipag-usap na si Mama sa pinakamagaling na reproductive endocrinologist. Sabi nila, napakagaling daw ng kamay nito. Sa susunod na taon, Andrea, magkakaroon na tayo ng baby. Niyakap niya ito mula sa likod. Naghihintay ng ganting lambing. Ngunit ang katawan ni Andrea ay matigas at malamig na parang bato. Hindi siya tumugon sa yakap. Nakahiga lang at nakatitig sa dilim. Bakit? Nagtatakang lumayo si Carlos. Pagod ka ba? Oo.
Pagsisinungaling niya. Sobrang nakakapagod ang araw na ito. Sige na, matulog ka na, bukas na lang tayo mag-usap. Mabilis na nakatulog si Carlos, habang si Andrea ay nakahiga hanggang umaga. Bukas ang mga mata. Sa tabi niya, humihilik ang taong hindi lang siya pinagtaksilan, kundi nilagay din siya sa bingit ng kamatayan dahil sa sakit. Paano niya nagagawang makitabi sa pagtulog sa taong ito? Paano niya napayagang hawakan siya nito? Nakakaramdam siya ng matinding pandidiri. Kinabukasan, maaga siyang gumising. At habang tulog pa si Carlos, tahimik niyang iniligpit ang mga gamit niya sa isang travel bag. Damit, make-up, laptop. Pagkatapos ay nag-iwan siya ng mensahe sa phone nito. Pumunta ako kay Bea ng ilang araw para tulungan siya sa project niya. Tatawagan kita. Nagpasya siyang hindi na siya maaaring manatili sa iisang bubong kasama nito. Kailangan niya ng espasyo. Hangin na malalanghap. Kailangan niyang maghanda para sa huling laban. Umalis siya at dumiretso sa klinika para kunin ang mga opisyal na dokumento bago tuluyang lumipat sa apartment ni Bea. Buti na lang at mag-isa lang ang kaibigan na nakatira sa isang maluwag na 2-bedroom apartment. Alam ko nang ganito ang mangyayari. Sabi ni Bea, habang tinutulungan siyang iligpit ang mga gamit. Tama lang ang ginawa mo, na umalis ka. Ang manatili kasama niya ay hindi mo makakaya. Pansamantala lang ito, iling ni Andrea. Kailangan kong bumalik para tapusin ang lahat. Sigurado ka bang kaya mo? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Bakit hindi ka nalang mag-file ng annulment? Palayasin siya sa kondo mo. At kalimutan siya na parang isang masamang panaginip? Hindi, matatag na sabi ni Andrea. Kulang pa yan. Hindi lang nila ako niloko. Gusto nila akong sirain. Tanggalan ng lahat. Kondo, kalusugan, tiwala sa tao. Hindi ako pwedeng umalis na lang. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay inilaan ni Andrea sa paghahanda. Halos hindi siya lumabas sa apartment ni Bea. Nakatutok sa trabaho at pananaliksik ng impormasyon. Nagbasa siya sa mga legal forums, nagtanong kay Bea tungkol sa medical matters, at plinano ang bawat detalye ng kanyang gagawin. Araw-araw tumatawag si Carlos. Andrea, kailan ka ba uuwi? Reklamo nito sa kabilang linya. Ang hirap nang wala ka. Ang lungkot sa bahay. Walang makain. Sinabi ko na sa'yo, maraming trabaho rito kay Bea. Paano ang pagbenta ng kondo? Nag-aalalang tanong nito. Tumawag ang broker. Kailangan na raw nating pirmahan ang contract of service. Sabihin mo i-email na lang niya. Titingnan ko. Kalmadong sagot ni Andrea. Kung ayos ang lahat, pupunta ako para pumirma. Pinapatagal niya ang oras. Kailangan pa niya ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggong iyon, may ilang mahalagang bagay siyang ginawa. Una, ayon sa payo ni Bea, nagpa-full medical check-up siya sa ibang klinika upang magkaroon ng opisyal na medical record na nagpapatunay na wala siyang anumang sakit. Pangalawa, nakahanap siya sa internet ng isang family lawyer at kumuha ng online consultation. Kinumpirma ng abogado na sa kaso ng paghahain ng petition for declaration of nullity of marriage dahil ang kondo ay nakuha niya bilang pamanang eksklusibo sa kanya at malinaw ang probisyon sa testamento ng lola niya, mananatili itong protektado sa ilalim ng batas at hindi kailanman masasama sa paghahati ng conjugal property kapag napawalang bisa ang kasal. Ngunit nagbabala ito na kung ibebenta niya ito at gagamitin ang pera para pambili ng bagong property kasama ang asawa, ito ay magiging conjugal property na. Wag mong ibebenta ang kondo bago kayo maghiwalay ng legal. Payo nito. Pangatlo, ginawa ni Andrea ang pinakamahirap sa lahat. Sinimulan niyang palihim na kunan ng screenshot ang mga pag-uusap nila sa Viber at mga email ni Carlos at ni Doña Carmen. Sa pamamagitan ng pag-sync ng kanyang iPad sa shared family account, nakakuha siya ng kopya ng mga mensahe kung saan pinaplano nila ang pagbebenta ng kondo at ang pagbulsa ng pera. Pinuprovoke niya silang magsalita, nagtatanong ng mga leading questions. Carlos, sigurado ka ba sa klinikang nahanap ni Mama? Tanong niya sa isang usapan sa Viber. Baka kailangan nating i-check ang mga reviews?
Andrea, ano ba? Nag-uumpisa ka na naman, inis na sagot nito sa text. Inalam na ni Mama ang lahat. Ito ang pinakamagandang klinika sa syudad. Isa pa, may promo sila ngayon. Kailangan nating magmadali. Sino ang donor? Patuloy niya. Makakapili ba tayo? Makakakita ba ng pictures? Sabi ni Mama. Malaki ang database nila. Hahanap sila ng kamukha ko. Huwag kang mag-alala, walang makakapansin. Bawat salita niya ay parang saksak ng kutsilyo. Walang makakapansin. Hindi man lang niya alam kung gaano kakapal ang mukha sa sinasabi niya. Ang pag-uusap naman sa biyenan sa Viber ay mas nakakapagbukas ng mata. Doña Carmen, hello po. Tungkol po pala sa contract sa broker. Oo. Andrea, hello. Inihanda na ni Miss Margarita ang lahat. Kailangan mo na lang pumunta at pumirma. At huwag mo nang patagalin, please. Ayaw ng mga buyers na naghihintay. Gusto ko lang pong linawin. Inosenteng sabi ni Andrea. Saan po natin ipapasok ang pera pagkabenta? Sa joint account ba natin? Hindi! Hindi! Naku! Mabilis na sagot ng biyenan sa text. At halos maramdaman ni Andrea ang pagkataranta nito. Bakit pa natin bibigyan ng problema ang bangko? Mas mabuti kung manager's check na nakapangalan sa akin o kaya ay i-transfer sa isang bagong bank account na ako lang ang may hawak para iwas gulo. Si Miss Margarita na ang bahala sa proseso. Ang mahalaga ay huwag malaman ni Carlos ang eksaktong halaga. Ang mga lalaki. Magastos ang mga yan. Baka gastusin niya sa walang kwenta. Pero tayong mga babae, mas matalino tayo. Nakinig si Andrea, at tila tumindig ang balahibo niya sa kapal ng kasinungalingan. Ligtas na paraan para hindi malaman ni Carlos. Pinlano ni Doña Carmen na kunin ang lahat ng pera para sa sarili niya. Iniiwan sa kawalan hindi lang ang manugang niya, kundi pati na rin ang sarili niyang anak. Nakita rin niya ang mga chat messages ni Carlos sa ibang babae, kung saan inirereklamo niya ang pangangati at sakit sa kanyang ari nitong mga nakaraang buwan. Sa pagtatapos ng linggo, nakakolekta si Andrea ng napakaraming ebidensya. Medical record ng kalusugan ni Carlos, medical record ng kanyang sariling kalusugan, mga screenshot ng Viber conversations at emails, at mga chat messages kung saan pinag-uusapan nila ang pagbenta ng kondo. Pakiramdam niya ay bida siya sa isang detective story, pero hindi ito libro. Ito ang mismong buhay niya. Nang Biyernes, tinawagan niya si Carlos. Uuwi na ako mamayang gabi. Sa wakas. Masayang bati nito. Sobrang na-miss kita. Gusto mo bang ipagluto kita ng masarap na hapunan? Huwag na. Malamig niyang sagot. Kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Ayan na naman. Rumehistro ang pagkadismaya sa boses nito. Akala ko, napagdesisyonan na natin ang lahat. Hindi pa ang lahat. At isa pa, dagdag niya. Gusto ko nandoon din ang mama mo. Sa pag-uusap na to. Si mama? Nagtatakang tanong nito. Bakit? Mayroon akong napakagandang proposal para sa inyong dalawa tungkol sa kinabukasan natin. Hintayin niyo ako dyan sa kondo ko. 7:00 ng gabi. Binaba niya ang linya nang hindi ito binibigyan ng pagkataong sumagot. Buong araw siyang naghanda para sa pagkikitang ito na tila papasok sa isang entablado. Nang dumating siya sa kanyang kondo, bago mag-7:00, naglinis siya at inayos ang sala. Para sa isang seryosong pag-uusap, inilapag niya sa gitna ng coffee table ang isang malaking selyadong envelope. Sa loob nito ay ang mga kopya ng lahat ng dokumentong nakuha niya. Ang mga orihinal ay nakatago sa ligtas na lugar, eksaktong 7:00. Kumatok sina Carlos at Doña Carmen. Pareho silang maganda ang mood. Inaasahang maririnig ang pinal niyang desisyon sa pagbenta ng kondo. Pasok kayo, sabi ni Andrea. Pinapapasok sila sa sala. Aba! Masyado namang formal! Ngisi ng biyenan habang tinitingnan ang inayos na mesa. Ano? May presentation ka ba para sa amin? Parang ganun na nga, tango ni Andrea. Upo kayo. Umupo siya sa harap nila. Nakapatong ang mga kamay sa mesa. Ganap siyang kalmado.
Ang takot at kaba ay nawala na. Ang natira ay ang malamig na determinasyon. Pinatawag ko kayo para pag-usapan ang kinabukasan natin, panimula niya. Lalo na ang tungkol sa bata. At sa pagbenta ng kondo ko, nakapagdesisyon na ako. Umabante sina Carlos at Doña Carmen. Hindi maitago ang kanilang pananabik. Pumapayag na akong ibenta ang kondo, sabi ni Andrea. Sabay tigil sandali. Sumilay ang matagumpay ng ngiti sa mukha ng biyenan. Pero, patuloy ni Andrea, sa isang kondisyon. Anong kondisyon pa yan? Nakunot ang noo ni Doña Carmen. Bago tayo magpa-IVF gamit ang donor, gusto kong subukan pa natin ng isa pang beses sa natural na paraan. Pero para dyan, tiningnan niya ng diretso si Carlos. Kailangan mong magpa-full medical check-up sa klinikang pipiliin ko. At sumailalim sa lahat ng test. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Carmen. Namutla si Carlos. Pero, bakit? Nauutal na sabi nito. May medical certificate na siya. Yung certificate na yon? Dahan-dahang kinuha ni Andrea ang cellphone mula sa bag niya. Lumalabas na napaka-interesanting dokumento nito. Ang katahimikan sa kwarto ay tila naging isang bagay na nahahawakan, makapal, at mabigat. Nakatitig sina Carlos at Doña Carmen sa cellphone na hawak ni Andrea, na parang isang ticking bomb. Nawala ang mga ngiti, naiwan sa kanilang mga mukha ang tensyon. Anong ibig mong sabihin? Naging matigas ang boses ni Doña Carmen, nawala ang karaniwang lambing nito. Opisyal na dokumento yon mula sa klinika. Mula sa klinika na nagsara na 3 taon na ang nakalipas. Kalmadong paglilinaw ni Andrea. Hindi inaalis ang tingin sa biyenan. At pinirmahan ng isang pangkalahatang manggagamot na matagal nang pumanaw. Ginamit lang nila ang pangalan nito para sa peking selyo. Hindi siya kailanman naging espesyalista sa infertility. Nakita niya kung paano nanginig ang mga labi ng biyenan, kung paano napayuko ng kusa si Carlos. Naintindihan nilang alam niya ang totoo. Baka hindi lahat, pero sapat na para masira ang plano nila. Baka may pagkakamali lang, bulong ni Carlos. Mama, sigurado ka bang yun ang tamang klinika? Siyempre yun. Sigaw ni Doña Carmen. Sinabuyan ng nanlilisik na tingin ng anak. At ikaw? Binalingan niya si Andrea. Saan mo nakuha ang impormasyong yan? Nangingialam ka ng mga gamit namin. Naghahanap ng panira sa amin? Hindi ko kailangan maghanap. Naging curious lang ako at chinek ko ang impormasyon sa internet, sa public records. At alam niyo ba? Ang opisyal na certificate ninyo ay isang malaking peke. Ito ang pruweba, sabi ni Andrea. Sabay bagsak sa mesa ng dokumentasyon tungkol sa klinika at sa yumaong doktor. Peke ang pirma at selyo ng klinika na 3 taon nang sarado. Kung hindi kayo papayag na magpa-test si Carlos sa ilalim ng pangangasiwa ko, hindi ko kailanman ibebenta ang kondo na ito at ipaparating ko sa mga otoridad ang tungkol sa pamemeke ninyo ng medical documents. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa pero hindi niya ipinakita ang mga pictures. Hayaan niyang isipin nila kung ano pa ang nalalaman niya. Paninirang puri yan. Asik ni Doña Carmen. Sinungaling ka. Ayaw mo lang ibenta ang kondo. Ayaw mong bigyan ng anak ko ng tagapagmana. Sakim at makasariling bata. Mama, kumalma ka. Sinubukan ni Carlos na pumagitna pero hindi na mapigilan ang biyenan. Idedemanda kita ng libel. Sigaw niya. Ikinukumpas ang mga kamay. Sige. Magdemanda kayo. Nagkibit balikat si Andrea. Mabilis na malalaman ng korte kung totoo ang dokumento. At kapag napatunayan, kayo ang mananagot sa pamemeke. At nga pala, criminal offense yan, ang pagpeke ng dokumento at ang paggamit nito para mang-estafa ay may kaukulang parusa sa ilalim ng batas. Ang salitang kriminal ay naging parang binuhusan ng malamig na tubig kay Doña Carmen. Umupo siya sa silya at tumahimik. Humihingal. Andrea. Sinimulan ni Carlos sa nagmamakaawang tono.
Baka nagpadala lang tayo sa emosyon. Baka may nakalimutan lang talaga si Mama. Pero hindi naman nagbago ang problema natin. Wala tayong anak. Mismo, tango ni Andrea. Nariyan pa rin ang problema. At gusto ko itong solusyonan. Kaya nga ipinipilit ko ang check-up mo. Sa isang independent na klinika. Sa ilalim ng kontrol ko. Nagsalita siya ng kalmado. Pero may talim sa boses niya. Hindi na siya ang inosente. At sunod-sunurang babae na nakasanayan nila. Kung malusog ka, patuloy niya. Nakatingin sa asawa. Hahanapin natin ang dahilan. Magkasama. Kung hindi, magpapagamot tayo. Magkasama rin. Pero gusto kong malaman ang totoo. May karapatan ako rito. Palipat-lipat ang tingin ni Carlos. Mula sa asawa papunta sa ina. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Na-corner na siya. Sige. Pinilit niyang sabihin. Pumapayag na ako. Gusto sanang tumutol ni Doña Carmen. Pero nang makita ang malamig na titig ng manugang, nanahimik siya. Ayun, maganda. Pinayagan ni Andrea ang sarili na ngumiti ng bahagya. Pinaschedule na kita bukas ng 10:00 ng umaga sa klinika kung saan nagtatrabaho si Bea. Sa kaibigan mo? Nakunot ang noo ni Carlos. Oo, nagtitiwala ako sa kanya at sisiguraduhin niya na gagawin ang lahat ng tama, walang pagkakamali at walang pamemeke. Binigkas niya ang huling salita habang nakatitig ng diretso sa biyenan. Nagkunwaring lumingon sa iba ang matanda. Doon natapos ang family meeting. Umalis sila ng tahimik. Walang binigkas na kahit isang salita. Naiwang mag-isa si Andrea. Lumapit siya sa bintana at pinanood silang maglakad palayo. Magkatabi silang naglakad. Pero may distansya. May galit na sinasabi ni Doña Carmen. Habang si Carlos ay nakasunod lang na nakayuko. Napakalinaw ng senaryo. Alam ni Andrea na simula pa lang ito. Hindi sila susuko ng ganoon kadali. Ngunit ngayon, ay handa na siya sa laban. Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, nagkita sila sa lobby ng klinika. Mukhang madilim ang timpla ni Carlos. Si Andrea, sa kabilang banda, ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Sinalubong sila ni Bea sa labas ng kwarto. Pasok kayo, sabi niya. Tinanguan si Carlos. Andrea, pwede ka bang maghintay sa hallway? Oo. Pero, babantayan ko ang proseso mula rito. Pero, hindi yan ethical. Reklamo ni Carlos. Pagkatapos ng nangyari sa peking certificate at sa planong pagnakaw ng kondo ko, may moral at legal na karapatan ako dito, sagot niya. Gusto kong siguraduhin na ang sample na ibibigay para sa lab test ay sayo talaga. Sinuportahan ni Bea ang kaibigan. Carlos, tama ang asawa niyo. Dahil sa mga nangyari, makatwiran ang hinihingi niya. Walang nagawa si Carlos kundi ang sumunod. Ang pamamaraan ay mabilis at nakakahiya para sa kanya. Naghintay si Andrea sa labas ng pintuan ng silid, habang binabantayan ang proseso sa tulong ng nurse na nag-asikaso sa pag-verify ng ID ni Carlos. Nang lumabas si Carlos dala ang container, agad itong kinuha ni Bea sa harap mismo ni Andrea upang selyuhan at lagyan ng barcode. Hindi pinapayagang palitan o sirain ang sample. Makukuha ang resulta makalipas ang 3 araw, sabi niya. Tatawagan ko kayo. Lumabas sila ng klinika at tahimik na naglakad papunta sa sakayan. Ang tensyon sa pagitan nila ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Masaya ka na? Hindi na nakapagpigil si Carlos. Pinahiya mo ako. Tinapakan mo ang pride ko. Ang pride mo, Carlos, ay hindi ako ang tumapak, kundi ang mga kasinungalingan mo. Kalmadong sagot ni Andrea. Kasinungalingan kung saan ka namuhay ng ilang taon at itinago mo ang iyong pakikiapid. Ginawa ko yun para sa'yo. Desperadong sigaw nito. Anong totoo? Huminto si Andrea at tumitig sa kanyang mga mata. Anong totoo ang tinatago mo sa akin? Nag-atubili siya at umiwas ng tingin. Wala. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ang mga natitirang araw, hanggang makuha ang resulta, ay puno ng mabigat na paghihintay. Nanatili pa rin si Andrea sa apartment ni Bea. Halos hindi sila nag-uusap ni Carlos.
Sabi nito sa text, ay busy siya sa trabaho. Hindi naniniwala si Andrea, pero hindi na siya nagtatanong. Naghihintay siya. Hinihintay niya ang alas na nasa kanyang kamay ng Huwebes ng hapon. Habang nagtatrabaho si Andrea sa kanyang proyekto, tumawag si Bea. Handa na, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. At tumigil ang puso ni Andrea. Nakumpirma ang lahat sa opisyal na test. Siya ay completely fertile. At oo, kumpirmadong nag-positive siya sa chlamydia. Naihanda ko na ang official report. Kukunin mo ba? Oo, sagot ni Andrea. Papunta na ako dyan in an hour. Mabilis siyang naghanda. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob niya ay may malamig na kawalan at isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ngayon, ay tapos na ang lahat. Oh, mas tamang sabihin, ngayon pa lang magsisimula ang lahat. Matapos makuha ang selyadong brown envelope kay Bea, hindi umuwi si Andrea. Umupo siya sa isang maliit na cafe sa sentro ng syudad, umiinom ng kape at tinitingnan ang mga tao. Lahat ay nagmamadali, tumatawa, nag-uusap sa telepono. Bawat isa ay may sariling buhay, sariling problema, sariling kaligayahan. At siya, ano nga ba ang natira sa kanya? Isang wasak na pamilya, isang taksil na asawa, at isang biyenang mapagmanipula. Ngunit may isa pang lihim na ilang araw na niyang dinadala ng mag-isa. Dahil sa matinding stress nitong mga nakaraang linggo, hindi dumating ang kanyang regla. Naisip niya ang nag-iisang gabi. Mahigit isang buwan na ang nakalipas. Nang umuwi si Carlos, nalasing galing sa isang party. At may nangyari sa kanila. Nang walang proteksyon ang tanging pagkakataong, hindi ito nakaiwas sa kanya. Noong una ay binalewala niya ang pagkaantala ng kanyang regla. Sa pag-aakalang dulot lang iyon ng pagod at pag-aalala. Ngunit nang lumipas ang mga araw ng walang pagbabago, isang hinala ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Noong isang araw, pagkatapos nilang magkausap ni Bea, nagpasya siyang bumili ng pregnancy test sa botika. Muntik pa siya natawa sa sarili dahil sa loob ng 5 taon ay naniwala siyang baog siya ayon sa sertipiko ng kanyang biyenan. Ginawa niya ito para lang patunayan sa sarili na walang milagrong mangyayari. Kinaumagahan, bago siya pumunta sa klinika para kunin ang opisyal na resulta ni Carlos, doon niya sinubukan ang test. At doon niya nakita ang 2 pulang linya na tila gumuhit sa kanyang tadhana. Matapos ang 5 taong walang saysay na pagsubok, matapos ang mga nakakahiyang procedures, matapos ang pagtataksil ng kanyang asawa, buntis siya sa anak nito, sa taong may sakit, at inilihim ito sa kanya. Ang unang reaksyon niya ay takot. Paano ang bata? Baka nahawa ang bata sa sakit? Agad siyang nag-text kay Bea. Mabilis ang naging sagot nito. Kumalma ka, dahil malinis ang test mo. Ibig sabihin hindi ka nahawa. Ligtas ang bata, pero kailangan mo pa ring magpa-check up. Ang takot ay napalitan ng pagkalito. Ano ang gagawin niya? Sasabihin ba niya kay Carlos? Paano? Paano sasabihin sa taong nagsinungaling ng maraming taon tungkol sa pagiging baog na siya ay buntis? Hindi ito maniniwala. Pagbibintangan siyang nangaliwa, ito mismong bagay na ito ang magiging bahagi ng plano nila. Siguradong naibida na ng biyenan sa mga kamag-anak at kaibigan ang tungkol sa pagkabaog nila. At ngayon, kapag ang pinag-uusapan na ay ang pagbenta ng kondo, bigla siyang mabubuntis mula sa ibang lalaki. Ang galing naman ng timing. Napangiti ng mapait si Andrea. Sila mismo ang nagbigay ng armas sa kanya. Sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa patibong. Inubos niya ang lumamig niyang kape. Nagbayad. At lumabas. Ang planong namumuo sa kanyang isipan ay nagkaroon na ng pinal na porma. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Kinagabihan, tinawagan niya sina Carlos at Doña Carmen. May gusto akong sabihin sa inyo, sabi niya sa pantay at walang emosyong boses. At gusto kong marinig niyo pareho. Pumunta kayo bukas sa kondo ko para sa isang family meeting. Ano ba ang gusto mong pag-usapan? Naghihinalang tanong ni Carlos.
tungkol sa magiging anak natin. Sagot ni Andrea. At ibinaba ang telepono. Alam niyang pupunta sila. Kuryosidad at takot ang magdadala sa kanila doon. Kailangan nilang malaman kung anong laro ito. At papasok sila ng diretso sa patibong. Hindi siya nakatulog buong gabi. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi dahil sa paghahanda sa laban. Naghanda siya. Pinag-isipan ang bawat salita, bawat galaw. Ito ang kanyang magnum opus. Ang huling yugto sa trahedya ng buhay, may asawa ni na Andrea at Carlos. Kinabukasan, eksaktong 7:00 ng gabi, dumating sina Carlos at Doña Carmen sa kondo. Pareho silang may ngiti sa labi. Marahil ay umaasang ito na ang araw na isusuko ni Andrea ang kanyang titulo ng lupa para sa inaasam nilang pamamaraan. Umupo sila sa sala. Sa gitna ng mesa, walang kape, walang pagkain. Tanging isang maliit na puting kahon at isang brown envelope ang nakapatong doon. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Carlos. Itinuturo ang puting kahon. Huminga ng malalim si Andrea. Naramdaman ang malamig na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang kinuha ang pregnancy test mula sa kahon at inilapag sa harapan nila. 2 malinaw na pulang linya. Buntis ako! Tahimik, ngunit mariin niyang sabi. Sa loob ng ilang segundo, walang nakapagsalita. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Namutla si Doña Carmen. At gaya ng inaasahan ni Andrea, sumabog ang bomba. Nangaliwa ka ba? Pasigaw na bulyaw ni Carlos. Sino ang tatay niyan? Halos hindi tayo nagtatalik nitong mga nakaraang buwan. Dahil sa idinadahilan kong pabalik-balik na impeksyon sa prostate at daanan ng ihi. Tapos bigla kang mabubuntis ngayon na ibebenta na sana ang kondo? Imposible. Agad namang sumingit ang biyanan niya. Tinapik ng malakas ang mesa. Walang hiya ka! Ginamit mo lang ang issue ng pagbubuntis para makuha ang simpatiya namin. Niloko mo ang anak ko. Palayasin ng malanding yan sa bahay na to. Nakatitig lamang si Andrea sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tulad ng isang husgado na nagbababa ng hatol. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Tahimik niyang inabot sa kanila ang brown envelope na ibinigay sa kanya ni Bea. Basahin niyo, utos ni Andrea sa malamig na tono. Padabog na hinablot ni Doña Carmen ang envelope. Pinunit ito at inilabas ang mga dokumento. May selyo ng klinika at pirma ng doktor. Nagsimula siyang magbasa ng malakas, pero unti-unting nanginig ang kanyang boses. At sa huli ay naging isang pabulong na gulat. Resulta ng lab test ni Carlos. Sperm count, normal. Motility, normal. Diagnosis, completely fertile. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Tumingin siya kay Carlos nang may matinding galit at pagkadismaya nang mabasa ang sumunod na linya. Positive for active chlamydia infection. Carlos. Ano ito? Ganap kang malusog pero may sakit ka na nakuha mo sa pambababae mo? Niloko mo rin ba ako? Pero hindi pa yan ang pinakamahalaga. Doña Carmen. Putol ni Andrea. Basahin niyo yung pahina 2. Patient. Andrea. Negative for chlamydia and all other sexually transmitted infections. Walang bakas ng anumang impeksyon. Pumutla si Carlos na parang nakakita ng multo. Ibinaling niya ang tingin kay Andrea, puno ng takot at pag-atras. Nagtaka ka kung kaninong anak to. Matapang na tumayo si Andrea. Anak mo to, Carlos. Anak ng taong ganap na malusog pagdating sa paggawa ng bata. Pero may dalang nakakadiring sakit dahil sa pakikiapid. Nag-positive ka sa STD, Carlos. At ako? Malinis ang records ko. Inihagis ni Andrea ang sarili niyang medical certificate sa mukha ni Carlos. Himala akong nakaligtas sa sakit na pwede sanang sumira sa buhay ko. Alam mong may sakit ka. Alam mong niloloko mo ako at nakisakay ka pa sa peking certificate ng nanay mo para maiwasan ang makipagtalik sa akin at makuha niyo ang kondo ko. At heto, ang inyong mga pribadong usapan, sabi niya. Inilapag ang mga screenshot ng Viber at emails. Andrea, mali ang iniisip mo. Pakinggan mo ako. Umatras si Carlos. Pilit na inaabot ang asawa.
Huwag mo akong hahawakan. Sigaw ni Andrea. Nakontak ko na ang abogado ko. Maghain ako ng kaso para mapawalang bisa ang kasal natin batay sa psychological incapacity at fraud. At itong kondo na ito, akin ito, bago pa tayo ikasal. Wala kang makukuha ni isang sentimo. At kung susubukan niyo akong guluhin, ilalabas ko lahat ng ebidensya ng pamimeke niyo ng medical documents at ang inyong plano para nakawin ang aking ari-arian sa korte. Makukulong kayong mag-ina sa kasong falsification of documents at estafa. Napaluhod si Carlos sa sahig, umiiyak at sumisigaw, nagmamakaawa, samantalang si Doña Carmen ay nakatulala lang sa sahig. Hindi makapaniwalang ang perpektong plano niyang pagnakaw sa ari-arian ng manugang ay nawasak ng mismong kalokohan at pambababae ng sarili niyang anak. Kinuha ni Andrea ang kanyang bag at humakbang palapit sa pinto. Tiningnan niya ang 2 taong minsan niyang tinawag na pamilya. Wala na siyang nararamdamang awa. Pwede kayong manatili rito hanggang bukas ng umaga para kunin ang mga naiwan yung kalat at dignidad, kung mayroon man. Dahil pagpatak ng 8:00, ipapasara ko na ang pinto ng kondo na to at ang pintuan ng buhay ko para sa inyo. Lumabas si Andrea ng pinto at huminga ng malalim. Ang simoy ng hangin sa labas ay hindi na nakakapanginig, kundi magaan at puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon, malaya na siya, hawak niya ang kanyang kinabukasan, ang kanyang buhay, at ang buhay ng batang nasa kanyang sinapupunan na siguradong palalakihin niya ng mas mabuting tao kaysa sa ama nito.